Tokyo, Japan, posibleng lumapit ang isang bagyong si Ampil at 4 sa bagyong binabantayan ay mukhang pa-Japan ang punta. At southwesterlies na nahahatak nitong si Tropical Storm Ampil, magbubunsod pa rin na may ilang kalat-kat na pagulan sa ilang hilagang kaluwagan pa rin ng Luzon, mula sa Ilocos Norte, La Union, hanggang sa bahagi pa rin ng Bolinao, Pangasinan, at sa Batanes, Pupok Island, dahil patuloy pa rin sa paghatak ng southwesterlies o mahinang habagat na dumadaloy sa extreme Northern Luzon. Pero ilang bahagi ng bansa, kagaya na lamang sa silangang parte ng Luzon at Southern Luzon, bahagya rin makakaranas ng medyo hatak ng southwesterlies na magbubunsod ng mga ilang kaulapan na may mga ilang localized thunderstorm. Hello, magandang tanghali po mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, August 13, 2024. Ang oras ng ating voice prompt ngayong tanghali ay eksakto alas 12 na ng tanghaling tapa. Well, since makakaranas pa rin tayo ng malinsangan, despite na may southwesterlies pa rin tayo na mas nararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon, lalo na sa hilagang kanluran pa rin kagaya kahapon, kaya patuloy pa rin makakaranas ng mas maaraw at maalinsangang panahon ang Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Southern Luzon, Visayas, at ilang bahagi sa Mindanao. Magiging partly cloudy lamang ang most sections ng Southern Luzon at Visayas dahil medyo may pagdaloy pa rin sa ating southwesterlies wind flow na nahahatak naman itong si Tropical Storm Ampil na tinawag sa international name. Bagamat sa ating tropical cyclone monitoring sa aking dashboard, itong 4 na ito ay walang magiging banta sa bansa, hindi masyado makakapekto sa hatak sa ating habagat nitong si Tropical Storm Ampil. So, maganda-ganda na rin at patuloy pa rin ang magiging friendly weather, maaraw at maalinsangan ang halos nalalabi ng ating bansa, mga folks. So, huwag masyadong magbibilad dahil mga isolated pa rin na mga pag-ulan ang medyo mararamdaman ngayong hapon o gabi. Base sa ating lightning detection system ay nasa 29 lightning strikes po ang nadetect ng aking aparato sa Caloocan, karamihan sa karagatan nito ng west at east since 11 nitong 11 o 12 o'clock, eksakto rin ng tanghali, at wala tayong makikita sa ating Doppler radar imagery na anumang mataas na water vapor. So sa mga nasa labas, asahan po ang mataas na temperatura at humid na pakiramdam. So, despite na hindi magiging malala naman so far ang ating outside air temperature, pero yung humid ay magpapataas sa ating init pandama. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at partly cloudy po dito sa amin sa Caloocan. At kitang-kita sa live CCTV snapshot sa amin sa Caloocan ay grabe ang sikat ng araw na tindi ng sikat sa amin sa Caloocan. So magdala po kayo ng mga pananggalang, lalo na payong kapag kayo ay nasa labas po. Mahapdi po sa balat ang tindi ng sikat ng araw na umaabot ng UV index of 11 na makakapag-sunburn within 10 minutes. Maabot ang current solar energy as 763 watts per cubic meter. So mataas po sa index 6 ang tindi ng sikat ng araw, mga folks. Sa last temperature na itala na kay weather station kanina ng 3:42 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.6 degrees Celsius. Kahapon, nasa 32.7 degrees Celsius, ang pinakamataas na temperatura na namin, pero despite na 32.7 degrees, mataas naman ang aming humid o yung alinsangan. Kaya matindi pa rin ang ating init pandama kahit na hindi umaabot sa 35 degrees Celsius ang temperatura. Naitala ito kahapon ng tanghaling tapat at 12:40 PM. Meaning, mataas po ang ating heat index at 44.8 degrees Celsius. So, asahan yan kasabay ng matinding humid o alinsangan. Titingnan natin sa ating outside humidity at 71%. So, katamtaman po at bumaba lamang ito ng 1% since last hour. So, expected na makakaramdam tayo ng medyo humid nga po na temperatura at panahon. Karamihan kasi sa mga report ngayon, mapapanood o mababasa ninyo, sasabihin nila, fairly weather po. Oo, fairly weather, pero walang detalye na humid o maalinsangan ito. Fairly weather nga, pero matindi naman ang nakakapaso naman ng tinding sikat ng araw.
Meron namang friendly weather nga, pero matindi naman yung alinsangan, yung humid. Kaya hindi porket sasabing friendly weather, bibigyan din natin ng detalye yung consequences kahit na friendly weather po tayo. Yun po ang maganda na binabalita natin kasi madaling sabihin kasi pag friendly weather, pero pag in actual, makikita nyo, grabing ang init. Halos mapapamura ka po sa tinding init, sikat ng araw. Tapos, mapapansin niyo ang outside temperature niyo, hindi naman umaabot ng 35 degrees Celsius. Pero grabe, parang summer. Kasi nga po, meron tayong tinatawag na humid o mataas na alinsangan po. Yung mataas ang concentration ng humidity o outside humidity, relative humidity, at kasabay din ng tumataas na dew point. Ayun, tumataas yung dew point natin. Kapag tumataas yung ganyan, asahan po na malagkit, sticky po ang ating magiging pawis niyan. Ganun po yun. Kaya kapag hindi kayo sigurado sa sinasabi ng mga nagre-report na friendly weather ngayon, well, wag po tayong pakampante dahil despite na friendly weather, may mga consequences pa rin yan. Gaya na lamang na matinding alinsangan, matinding sikat ng araw na umaabot ng UV 10 o 11 ang UV index at grabe ang alinsangan talaga. So diretso agad tayo sa ating pH extremes in past 24 hours. Nanguna sa grabe ang init sa Tugigaraw na umabot ng 36.9 degrees Celsius. So almost 37 degrees Celsius. Grabe na naman. Parang matinding summer na naman ang nararamdaman ng mga taga Tugigaraw. So gaya na report natin kahapon sa mga kababayan natin sa Tugigaraw, dyan, bandang Kapari, Cagayan Valley, asahan po ang ganito katinding temperatura ninyo dyan. So wag po masyadong mag-dehydrate, uminom pa ng tubig. Wag na po kayo magtaka, bakit may southwest monsoon daw, sabi ni Pag-asa, pero bakit ang init sa amin? Well, inuulit natin. Lower altitude kasi ang bandang Tugigaraw at bago kasi umabot dyan, may mga kabundukan kasi sa may kanlurang bahagi nga po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Kaya kung matitingnan niyo sa mga satellite imagery, umiiwas po na dumirekta dyan sa may Cagayan Valley ang daloy ng hangin. Siyempre, may bundok po muna kasing dadaanan yan. So, depende kung mababa ang elevation ng daloy ng ating hangin o kaulapan, umiiwas po yan. Kaya yung concentration ng init ng araw, ang mas nararamdaman dyan sa may bandang silangan ng Lolo Luzon, especially ng mga taga-Tugigaraw o bahagi ng Cagayan Valley. Huwag na po kayo magtaka kung bakit ganun, ha? So, don't expect na magkakaroon ng malakasang pag-ulan. Expected lamang ng mga isolated pagsapit ng hapon o gabi. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary sila, 17% ang lowest temperature sa kanila. At sa Inulan naman, ang lawag, Ilocos Norte ay nakapagtala sila ng 66 mm na total rainfall. Bunsod dyan ng southwesterlies na dumadaloy dyan. So, ganyan pa rin ang mararamdaman ninyo sa mga taga Ilocos, ha? So, iwas na lamang sakaling magkaroon ng mga matitinding pagkulog at pagkidlat at bigla ang boost pa rin ng ulan, bunsod pa rin ng southwesterlies inflow na hinahatak nitong tropical storm Ampil. Samantala, sa ating high tide and low tide status, so far ay nasa low tide po tayo mga folks, ha? May 16 hours and 3 minutes pa, so halos mamayang gabi o madaling araw na po. Kinabukasan na madaling araw magma-maximum high tide. Well, kung titingnan natin, mababaw po ang ating karagatan sa Pangpang. Nasa bandang kinabukasan pa, 3 a.m. Yung pinaka-maximum high tide natin. So, nasa low tide po tayo. Pinakamababa at least mga almost 0.3 o 0.2 ang halos 0.3. Yan ang pinaka low tide. So medyo mababa, asahan po natin na magkakaroon ng mahinang huli ng isda. So medyo layo-layo po muna kayo siguro sa may bandang West Philippine Sea o bandang Bataan, iwas na lamang doon sa may mga pollution ng oil spill. The rest ay mahirap po munang humarbest. Siguro magandang pagkakataon, ma-check yung mga tahong dahil mababaw po ang level ng karagatan. So far, wala namang mataas na alon o nakataas na gale warning sa bansa kahit hindi na natin silipin sa tropical cyclone assessment monitoring. Asahan po na makalmado po ang karagatan. Pwede po tayong mangisda sa anumang bahagi ng Pilipinas. Samantala sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at binasang lulubog ito mamayang 6:19 PM. Ating 56% illuminated na po na waxing gibbous. So tapos na po yung first quarter ng sinag ng buwan. Kaka-moonrise
makaka-moonrise pa lamang pero halos nasa negative 5 degrees pa lamang ang moon elevation. So mga 12:30 PM pa po magmo-moonrise ang ating buwan at lulubog naman ito mamayang gabi na halos midnight ng ating gabi, 11:59 PM na po ito lulubog. So magandang pagkakataon matatanaw natin yung ating buwan sa umaga hanggang nitong bago lumubog. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules magiging partly cloudy ang ating maghapon. So asahan pa rin daw ang mga localized thunderstorms pero typically hapon po yan o gabi na ang mararanasan. Ganon din sa Miyerkules ay magiging maulap ang ating maghapon pero expected ang maalinsangan despite na mataas ang tsansa daw na uulanin dito sa Metro Manila, maging sa amin sa Caloocan daw. Well, maaaring medyo sablay yan, pero wag nating aalisin ang potential na possibilities na magkaroon pa rin tayo ng mga isolated rain showers at partially cloudy. Ganon din bukas ng Miyerkules, at least nasa 20%, 16 to 20% daw ang tsansa ng uulanin. Kung titingnan naman natin ang visit short-term weather forecast, makikita naman natin ang halos buong weekend hanggang weekdays ay mataas ang mga tsansa ng pag-ulan. Pero below 50 ang kalalasan, 40%. Sa bukas po ng Huwebes, Miyerkules, bukas ng Miyerkules, mababa na, 16 to 20%. Then Huwebes, 20% na. All the way this coming weekend na. So mukhang mababa ang tsansa ng pag-ulan simula daw bukas. Expected yan dahil maaraw at malinsangan tayo. Hindi natin masyado ramdam ang southwest monsoon na nahahatak ditong bagyo dahil napakalayo at nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, bago tayo lumipat sa ating weather observation, kumustahin muna natin yung space weather dahil aktibo pa rin ang ating geomagnetic flare. Kagabi nga po ay nag-umabot pa sa pinaka-major o severe geomagnetic storm ang ating mundo. Grabe ang significant impact. Well, alam na po natin, nag-G4 pa, mabot pa sa KP index of 8. Pinakamataas na ito ngayong buwan. At mula kahapon ay tuloy-tuloy tayong nakakaranas na geomagnetic activity. Grabe ang distortion sa ating magnetometer. Yan. Sa ating magnetosphere, grabe, umaabot ng maximum 172. Pinakamataas pa, 207 o 20.7 nanotesla. Kaya grabe ang distortion sa ating magnetosphere. Alam na natin mangyari, ang Mid-Pacific kasama na ang Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas, apektado po tayo ng TECO o Total Electron Content, distortion o yung ionospheric TEC range, at least mga nasa above 70 to 75 ang kanyang magiging ionospheric range o error. At mula kahapon ay nakaranas ang North Pole and South Pole ng grabing auroral effect dahil nga po sa nagkaroon ng severe geomagnetic field. At inasahan natin ngayong araw ay tuloy-tuloy pa po yan hanggang nitong buong maghapon. Anyways, kung sisilipin natin ang forecast ngayong araw, ang pinakahuling expected natin na posibleng umabot nga po sa G2 geomagnetic storm ayon sa data feed ng NOAA KP Index Breakdown o ng forecast. At inasang bukas ay mga hanggang active to unsettled na lamang ang aasahan. So tuloy-tuloy pa rin tayo despite na may minor pa rin na NOAA scale. Expected pa rin ang potential impacts ng mga primarily forward 55 to 60 degrees geomagnetic latitude. Yung mga ilan pa rin induced currents dahil pa rin sa paghina ng power grid dahil sa epekto ng mga ilang fluctuations. So i-ready na ang mga yung mga automatic voltage regulation systems natin para hindi masira ang ating mga equipment, lalo na sa mga apektadong ng geomagnetic field. Siyempre, ang mga satellites out of space, di umano'y na ibalita na nga raw ng Tesla. Ayon kay Elon Musk, mga 8 na raw daw, umano, hindi ako eksakto, pero mga mahigit sa 8 na raw ang kanyang mga satellites ang nasira, bunsod nga po ng tuloy-tuloy na solar flare. So expected po yan na hindi natin makokontrol yan dahil wala po talagang makakapigil sa tindi ng ating nature maging sa kalawakan. So expected pa rin ang minor impact sa mga satellite operations So take note kay Elon Musk at yung auroral visible pa rin yan sa mga high latitudes. Malamang ngayong araw medyo hindi muna pero expected mag-fluctuate yan anytime ngayong araw. So kita natin sa D-region absorption, apektado pong Southeast Asia kasama ang Pilipinas,
At China, Indonesian Peninsula, yan, damay po yan, maging ang bahagi nga po ng Myanmar, Thailand, Vietnam, etc. Kasama na ang Japan. So, ang ating HF conditions, asahan pa rin between 20 to 80 meters. Pagkakaroon pa rin ng mga radio o slightly radio interruptions. So, take note na lamang yan mga folks. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po dito sa ating rainbow infrared, kitang-kita pa rin ang patuloy na nahahatak ang southwesterlies inflow dito sa may extreme no Luzon, ayan, at ilang southwesterlies dito sa may bandang katimugan ng bansa. Medyo mas manipis lamang dito, so medyo mas maaraw pa rin at hindi masyado ramdam ang southwesterlies. Pero sa may bandang extreme no Luzon, kasama na ang buong bahagi ng Cagayan Valley at lalo na sa kalurang bahagi ng Northern Luzon, mas nakakaranas pa rin sila ng mga pagtulog at pagkinlad dyan at mga pag-ulan. Kaya ingat na lamang mga folks. Sa infrared heavy rain potential, mataas ang potential na possible moderate to heavy rains. Ang bahagi pa rin ng kaluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte hanggang Bolinao sa Pangasinan. Hindi rin lusot ang bahagi ng Batanes Cook Islands. Asahan po ang mga kalat-kalat ng mga moderate and heavy rain showers dyan. At kita naman po sa malawak na kaulapan na to ang mas mataas na concentration ng monsoon trap at nahahatak na southwesterlies wind flow. Hindi kagaya sa may bandang Southern Luzon, Visayas at Mindanao, hindi masyado ramdam ang southwesterlies. So expected patuloy tayo rin makakaranas sa mga ilang randomized at mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa kalurang bahagi pa rin ng bansa ha. At mula sa silangan, nabanggitan natin kanina, as expected pa rin na matindi init, lalo na ng mga taga Cagayan Valley at Tugigaraw. At makikita natin sa ating temperature contour mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin mataas po, above 34 degrees Celsius, ang bahagi ng Bicol region, mula Camarines Norte at Camarines Sur. Yan. Makikita natin, above 34 na po dito, mula Dayet, Camarines Norte, pababa na yan ang bandang Sipokot, Lagunoy, at bandang Naga. Sa may Quezon Province, bandang Tayabas at Lucena po, above 34 degrees po ang nakaitala dyan na napakataas sa temperatura. So, maaraw po ang bahagi ng yan at maalinsangan ang inaasahan natin mga folks. At kung magabasya naman natin, using Himawari 8, ilang katamtaman lamang ang kaulapan. So, mostly magiging mas maaraw ang bahagi nito ng bandang Santiago, at ilang bahagi ng Isabela, pababa ng Quezon Province, hanggang dyan sa may bandang Cabanatuan na, at sa may kaluran ng Zambales, katamtaman din, maaraw din at maalinsangan. Pababa na yan ng bandang Angeles, San Fernando, Pampanga, all the way sa buong Bulacan, papasok ng NCR o Metro Manila. Typically, mga ilang manipis lamang na kaulapan, ilang partly cloudy lamang ang mas madalas nating mararamdaman, pero the rest ay maalinsangang panahon. Kabilang na ang bahagi ng Calabarzon, papasok na yan ang bandang Atimonan, Quezon, hanggang dito sa may bandang Tangkayawan, all the way dito sa may bandang Bicol region nga po. Binanggit natin na mas mataas ang nagiging temperature ngayon ng taga Camarines Norte, Camarines Sur at Naga area. Pero dito sa bahagi naman ng bandang Iriga hanggang Legazpi, katamtaman, mostly cloudy ang medyo naasahan dyan at isolated rain showers na mararamdaman naman ng taga Legazpi, Sorsogon, hanggang dyan sa dulo na yan ng Bulusan area. So, puro katamtaman ang mas nararamdaman natin dyan. So, medyo mataas pa rin ang humid na panahon. Kabilang na bahagi ng Mimaropa area, mas maaraw din tayo dyan. Katamtaman, ilang partly cloudy lamang ang iiral. So, possible, mga mahihina lamang na mga isolated rain showers ang medyo mararamdaman ng mga taga Palawan area at Mindoro. Pababa na ng Southern Luzon hanggang dyan sa may bandang Visayas, magiging partly to mostly cloudy ang medyo mararamdaman ng mga taga Romblon, Burias Island, Masbate, kasama na ang bahagi ng Panay Island at hilagang parte ng Negros Region at kalurang bahagi dyan sa may bandang Kamangkalan, Sipalay, pababa na yan ng Bayawan sa Negros Oriental, ay mas makakaranas kayo ng mga partly cloudy to mostly cloudy at mga ilang kalat-katapaglan na may ilang pagkilat at pagtulog. Ilang mga clusters lamang na mga moderate rain showers ang makikitaan natin, pero wala tayong nakikitaan na potentially heavy rain showers ang mararamdaman. Maliban na lamang sa may silangang bahagi ng Visayas, lalo na sa may bandang buong Sama region, magiging gloomy tayo dyan at asahan ng mga isolated rain showers, pababa na ng Borongan hanggang diyan Eastern Samar na medyo clusterized ang heavy rain showers nararamdaman dyan. Iwas po sa biglaang boost at biglaang baha
pero maaaring hindi naman nagtatagal ang tindi ng lakas ng ulan. Mula naman sa may Tacloban, sa parte ng Leyte, pababa ng Baybay City hanggang Maasin, partly cloudy to mostly cloudy ang medyo iira sa inyo ngayon dyan. Halos nitong maghapon at mga ilang isolated light to moderate showers ang medyo iiral ngayon dyan sa inyo. Magdala lamang kayo ng pananggalang sa biglaang buhos ng ulan. Samantala, sa may Mindanao naman, ang buong bahagi ng Davao Region, mas nagiging maulap po kayo dyan. Medyo merong surface trough na umiiral dyan mula sa may bindang below equatorial trough na umiiral. Yan, may mga low equatorial trough po kasi na lumalapit dyan sa may bandang Davao Region. Mula sa Indonesian Peninsula, kaya nagbubunsod po kayo dyan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, na may ilang pagkilat at pagulog at ilang moderate and some heavy rain showers na mararamdaman ng mga taga Davao del Sur, Davao Oriental, siyempre damay na ang Davao City hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley. Mula naman sa may Sorsogon, lalo na ang taga General Santos City at Sarangani, ingat po sa posibleng pagbaha, ingat naman at huwag sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa na kasalukuyang nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers. Pataas naman ng bandang Cotabato City or the rest ng Sorsogon area, katamtaman, partly to mostly cloudy po. Medyo mas maaraw nga lang sa mga parte ng taga Cotabato at ilang bahagi ng Lanao del Sur. Pataas na yan ng bahagi nga po ng Maguindanao kasama na ang BARMM at dyan sa may bandang Kapatagan at Zamboanga del Norte sa may Dipolog, pababa ng Sindangan hanggang Liloy. Magiging maulap lang din ang parte ng Siocon hanggang Zamboanga City, patawid na ng Basilan at Ulusulo. Mga ilang partly cloudy po dahil po sa medyo may near equatorial trough po na dumadaloy dyan, pahilagang kanluran. So medyo nakakaranas ng gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan ng mga taga Zamboanga at isla ng Basilan at Ulusulo. Pero the rest, mula dyan sa may bandang Ipil pataas ng Osami City, mas maaraw po kayo dyan, katamtaman at medyo maaraw po tayo at mataas ang alinsangan. Pero sa hapon, nakataas ang forecast down na magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Ingat na lamang just in case. At the rest ng Northern Mindanao hanggang Surigao del Norte, katamtaman, maaraw din at medyo maalinsangan din kayo dyan. At typically, humid po ang magiging temperatura ninyo dyan, halos kapareho sa Metro Manila. So mula dyan sa bahagi ng Surigao del Norte at the rest ng Caraga area, magiging maaraw po tayo dyan. Peli weather, so expected ang humid na temperatura at maalinsangan. Pababa na yan sa may bandang hinatuan ng Surigao del Sur at Lingig. Pagdalalap na ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, di halos maghapon ang magiging tinding sikat ng araw. Isolated lang din ng mga ilang light rain showers ang naka-forecast sa buong bahagi na silangan ng Mindanao hanggang sa hapon hanggang sa gabi. Diretso agad tayo sa ginagamit na tropical cyclone sector. Makita po ang apat na bagyo na nakikita natin dito ay halos pa-Japan ang direksyon ng mga ito, maging sa ating kalalabas lamang na naging tropical storm na po na si Ampil at patungod din siya sa direksyon ng Japan. Mukhang ito pang si Ampil ang mas lalapit sa parte ng Tokyo, Japan. Probably siguro by Friday or Saturday. Mukhang posible pang lumapit ito ng bandang Shiba, Japan, sa malapit sa Tokyo. So sa mga Pinoy natin sa Tokyo, Japan, medyo tutukan itong si Ampil dahil medyo ito ay agresibo na lalapit sa bahagi ng samantala ito namang dalawa na yung isa ay naging low tropical depression na po, C9, ay ito naman ay kikilos. Halos palapit lamang sa silangang bahagi ng Japan at itong isa naman si tropical storm na si TS Sonti. Ito yung medyo mas lalapit na naman dito sa may bandang north, sa extreme ng northeast ng Koshiro o bandang Akechi, Japan. So, lahat sila ay medyo mamamasyal malapit sa Japan, samantalang ang Pilipinas ay wala naman tayong inaasahan na magiging epekto yung hatak sa ating habagat. So, hindi masyadong concern itong apat na ito. Nagbibigay lamang tayo ng ilang update para sa kasalukuyang status ng apat na binabantayan na ito. At makikita natin, napakaganda ng kanilang mga organized circulation. Malibang itong si 09, W, medyo hindi pa masyado 100% organized pero meron na siyang low level convection, ayan, sa baba. So medyo maganda na rin ang kanyang sirkulasyon dito. So posible pang mas lumakas yan sa loob ng 24 oras.
At makikita natin dito ay maganda na din ang kanyang organized development. So halos ganun din sa ibang mga bagyo na nakikita natin dito. Kabilang na kay Ampil, na napakaganda na rin ng kanyang organized circulation, mapa-upward low o low level convection man ito. Makikita ay maganda na rin ang kanyang circulation. Kitang-kita naman sa ating satellite imagery na uploaded na napakaganda at napaka-organized na rin ng kanyang sirkulasyon. Itong si Maria ay unti-unti nang humihina since nasa very cold sea surface temperature na kasi siya halos. So anytime sa loob ng 24 to 48 hour period, madidissolve na rin yan kaagad. Rapidly humihina na kaagad ito dahil malamig na talaga yung temperatura sa dinadaanan niya. Pero nagdulot ito ng masungit na panahon mula kahapon sa bahagi na yan ng northern at northeastern Japan kahapon. Samantala ito si Santi ay medyo papalapit pa lamang ito at makikita ay napakaganda na rin ang organize niya. Kahit sa pinaka-Himawari rainbow top pa lamang ay kitang-kita na po yung low level convection, napaka-organized na rin. Medyo malakas lamang ang tulak sa kanya ng vertical shear at ng kanyang horizontal shear tumutulak sa kanya, so medyo medyo patilt yung kanyang galaw. Pero maganda pa rin ang kanyang nagiging sirkulasyon. So inulit natin, wala pong magiging epekto ito sa bansa, bahagya lamang mahahatak ang ating southwest monsoon, lalo na sa may bandang Isim na Luzon. Yung southwesterlies nasasama din sa may bandang monsoon trough mula kay tropical storm Ampil. Well, mapapansin natin, kalimitan nasa extreme northern Luzon o sa may bandang upper or northern hemisphere nabubuo ang mga tropical cyclone. May mga nagtatanong din kasi kung bakit ganon ang nangyayari imbis na sa may bandang equatorial. Well, ganon naman ang nagiging formation. Normally, nasusunod pa rin yung circulation ng gagaling dito sa may pinakamababa sa may bandang intertropical convergence line. Natataon lamang yung steering o environmental steering environment ay medyo pahilaga lang kaagad at pa northeast ang direksyon ng steering environment. So kahit anong mabuo na low pressure systems dito ay nagbubunsod na medyo kumikilos pa ito pahilaga. Ganyan. Sasabay kasi ito at malakas po kasi yung steering environment pa northeast po ang kilos. Kaya ganun na lamang ang rason kung bakit lahat ng mga nabubuong low pressure systems o tropical cyclone kumikilos pa direksyon dito, pa northeast ang galaw. Dahil yung environmental steering, napakalakas po, pahilagan silangan ang daloy ng hangin. So mapapansin ninyo ay wala masyadong bagyo na lumalapit sa bansa dahil yung steering niya, kung may mabubuo man dito, ay naitutulak o naikakabig ito pa itaas, pa ganyan. At dahil wala ring masyadong high pressure area na nag-i-interrupt sa anumang low pressure system dito sa bandang southern Japan. Yung high pressure system sa may silangan, medyo malayo at nauungusan ng pinaka-environmental steering. Kaya hindi masyado na itutulak ng gusto yung ridge of high pressure area sa may silangan ng Japan. Hindi masyado na itutulak. Nagiging mas malakas ang trade ng environmental steering nito ng easterlies at southwesterlies wind flow o yung monsoon winds dito sa Timog Kanluran. Malakas po ang daloy niya, pahilagang silangan. Kaya nangyayari yung environmental steering ay kumikilos pa northeastward. So kung may mga mabubuong sirkulasyon dyan, unti-unti na isasama ito agad pa ilaga. Ganyan. So kung mapapansin niyo yung mga nabuong bagyo ay umaayon dito sa may environmental steering environment na kung saan pa northeastward lagi ang nagiging galaw nila. Kaya napansin natin, di ba, itong si Ampil, una, kumanluran muna yan ng ilang araw, halos 1 week, and then umatras bigla. Bumalik siya sa pagkilos pasilangan. Kasi nga po, lumakas ng husto yung environmental steering environment. Kaya tuloy na itong naihatak ulit pabalik hanggang sa naka-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. So, ganun po ang nangyari kung bakit karamitan ay pataas po o sa taas na bubuo ang mga tropical cyclones natin. Samantala, may nagtatanong kung mayroon pa bang mabubuo na kasunod ng 4 na bagyong ito. So far, wala po tayong namamataan dito.
Meron mga ilang convergence dito, pero sigurado kahilaga rin na magiging hatak niyan. And so far, hindi pa masyado organized at wala pa tayong nakikitaan na upward low convection dito sa may bandang Marshall Islands. So wala pa masyadong concern. Pero sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, wala pa namang inaasahan na susunod dito kay Ampil so far. So wala tayong masyado maiulat masyado. Maging sa ating mga monitoring ng anomaly ng tropical o West Pacific Basin, wala tayong namamataan dito sa may bandang silangan ng Mindanao so far. At kung titingnan natin ng Global Hazards Outlook, na makikita natin puro sa itaas po ang nakataas ang Tropical Cyclone Formation Probability Development. Wala masyado dito sa may bandang ibaba. So yun lamang po ang ating analysis dito mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, so far, wala naman tayong namataan na malakas-lakas naman ng pagyanig simula kahapon. At mula naman sa data feed ni PBOX, mula kaninang 12 AM ay so far, isa pa lamang ang naitalang magnitude 4 dito sa may northwest ng Midsalip pala, Zamboanga del Sur. So northwest ito ng Midsalip, Zamboanga del Sur. So sa lupa ito, naganap ito kaninang 4:58 AM at magnitude 4.2. May epicentral depth na 17 km. After nyan, wala namang sumunod na magnitude 4+. So, isa pa lamang ang naitala nating magnitude 4+ ngayong araw. Pero marami naman na rin ang mga nadagdag na mga mahihinang pagyanig. Kaya kung sisilipin natin yung latest ng historical earthquakes natin for the month of August 2024. Yan. So, load natin for month of August. Nasa total of 751 earthquakes na po tayo mga folks. 709 dito is magnitude 2.0 pataas, 37 sa magnitude 4.0 pataas. At so far, walang nadadagan sa ating magnitude 5.0, nanatiling nasa 3 at 2 sa magnitude 6.0 pataas, which is matatagpuan lamang dito sa may bandang silangan ng Lingig, Surigao del Sur lamang, yung malalakas na mga pagyanig nito. The rest, wala naman pong mas mahigit pa na nare-record sa ibang panig ng bansa. At yun lamang at kalimitan ay mga magnitude 4 lamang. At mabilis na kagad na halos aabot na sa 800 ang total earthquake counts natin for the month of August. So tingnan natin kung lalagpas na ito ng 1,000 bago mag-weekend. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, August 13, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 13, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang mga detalye. Gusto nyo malaman, hindi natin isamang imaga at ngayong tanghali sa ating mga report. At since stationary na malinsangan lang talaga ang mas mararamdaman natin halos sa iba't-ibang bahagi ng bansa. Maliban lamang dyan sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur at nabanggit ko sa may bandang Pangasinan na mas makakaranas sila ng mga pag-ulan at sa may bandang Davao Region. At visit naman din sa aking webpage para sa gusto malaman ng real-time dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.